Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko at nag-enjoy ka, huwag mo naman kalimutang i-subscribe at pakihit na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating gagawing mga adventures kagaya nito. At kung nagustuhan nyo naman po pakihit na rin po yung like o mag-comment or i-share. Welcome back po ulit mga ka-adventure. At late upload po ulit. At ito pong adventure namin na to hindi ko nakuna ng buo yung aming adventure na to dahil nagloko yung aking GoPro. At 2,000 years nung pauwi na po later. kami, bago ko na lang na i-open uli yung aking camera. Kaya ito, nagpa-video na lang po ako sa cellphone. At nakadali tayo ng Giant Tree Valley o ng Mamsa. At pauwi na rin sana kami nito mga ka-adventure at sinubukan ko daanan yung bahayan ng Mamsa. At nagbaka sakali lang ako na magkalaman at hindi nga po tayo nabigo. Biniyayaan tayo ng napakalaking Mamsa o malaking GT mga ka-adventure. Kaya sulit na sulit po yung ating adventure nito dahil ang huli ko lang sana nito 2 piraso. Isang Oriental Sweet Lips at isang Samara lang sana ito mga ka-adventure. Mabuti na lang meron pa ring blessing na nakalaan para sa atin, kaya huwag tayo mawalan ng pag-asa mga ka-adventure dahil merong blessing na nakalaan sa atin para sa araw-araw. At nung nakaakyat ako pala mga ka-adventure sa bangka, sinubukan kong i-open uli yung ating GoPro at gumana naman, kaya ito na lang yung naging kuha ng ating GoPro. At nagpa-video na rin ako kay Kuya Joseph o kay Jurassic Fishing TV mga ka-adventure. Laki ni Kuya Jigs per piece. What? Halimaw! Kasama ko rin pala dyan si MJ Kayaban mga ka-adventure. Hindi siya nakapag-dive na dyan dahil yung handle ng kanyang barrel o ng kanyang pana natanggal o nasira, kaya hindi na siya nakapag-dive dyan. 21% naman. Halika dito. Bale, kinabukasan para mga ka-adventure, binalikan ko uli yung bahayan ng Mamsa at ganon uli ang nangyari sa ating GoPro. Nagloko uli. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganon. Baka talagang luma na yung ating ginagamit na camera. Dalawa naman sana yung ating battery para hindi tayo malubatan sa ating adventure. Kaya lang yung camera siguro yung nagluloko. Hindi pa nga lobat pero yung GoPro hindi na mag-open. Nakapag-warm up na nga pala ako mga ka-adventure nito sa mababaw lang na area at pagkatapos ng mga ilang dive at pinuntahan ko na itong bahayan ng Mamsa mga ka-adventure at nagbabaka sakali ako may laman, ngunit wala nung unang pagsilip ko dito sa bahayan na itong mga ka-adventure. At tinignan ko pa sa pinakailalim kung meron, kaya lang wala at umahon na ako. At sa pagkakataon na ito mga ka-adventure, hindi ako kagad dumiretso dun sa baba. Dito lang ako sa bandang itaas. At baka sakali lang na dito matatanaw ko kung may laman na yung bahayan na ito mga ka-adventure. At hindi nga tayo nabigyo mga ka-adventure at may laman na uli yung ating bahayan ng Mamsa, kaya umahon na ako dito para makapag-ipon ng maraming hangin para makapagsagawa tayo ng mas magandang patama sa isda na ito para hindi na tayo pahirapan.
Ito nga mga ka-adventure, saktong-sakto. Hindi gumagalaw yung mamsa, nakahinto lang sa sulok, kaya nabigyan natin yun ng napakagandang patama. Hindi na talaga nakapanlaban. Another one mga ka-adventure! Balit-lit mga ka-adventure kaysa kapon. Hindi na ako pinahirapan mga ka-adventure. Ganda na patama. Maliit lang ito kasi sa kapon. Bata na kabutot ito. Another one mga ka-adventure. Mas maliit na ito kaysa kapon. Kapon ay malaki. 18.4 yung kapon ngayon. Hindi ko lang alam po ilang kayo mga ka-adventure. 6. Thank you Lord. Bagong blessing. Sakto namang pagdating namin sa playa mga ka-adventure, nandyan pala si Bro MD at nagulat siya nga may dala na naman tayong Hindi naman. mamsa Nagkataon lang. o GT. Busy. Busy. Mga ganun. Ito po. Madilim, madilim. Yes. Pakilita natin yan mga ka-adventure. At kinabukasan pala mga ka-adventure, binalikan ko uli yung bahayan ng mamsa. At sakto naman may laman uli yung ating bahayan mga ka-adventure. Kaya lang mayroong hindi inaasahang mangyari. Ang ganda sana ng pwesto ng isda mga ka-adventure, kaya lang hindi ko alam kung bakit hindi ko tinamaan. Ano ba yan? At tiningnan pa talaga ako ng mamsa na ito mga ka-adventure at parang tinawanan pa ako dahil hindi nga daw ako nakatama.
At pagkalipas ng ilang minuto mga ka-adventure, binalikan ko na uli itong bahayan. At andito na uli yung mamsa. Kaya lang hindi tayo nabigyan ng magandang pagkakataon dahil yung ating trigger mechanism nagloko o hindi tumalsik yung ating bala at napakatigas ng trigger mechanism. At dalawang beses ko sanang kinalabitan kaya lang ayaw talaga. Kaya hindi ko na pinilit. At dito mga ka-adventure, hindi ko inaasahan na sumabit yung ating tali na nakakabit sa ating pana papunta sa buya. At hindi ko mahila yung ating barrel. Kaya ang ginawa ko, binitawan ko na lang para makaahon ako. At nakita ko nga doon dumiretso sa pinakabutas ng bahayan yung ating barrel. Paniguradong yung mamsa doon ay nabulabog. At nung hinihila ko ng mga ka-adventure yung tali natanggal din naman kaagad sa pagkakasabit sa corals yung ating barrel mga ka-adventure. Kaya lang nang hinayang ako doon dahil paniguradong nabulabog na ngayon yung isda doon sa ilalim. Sinubukan ko na lang i-unload mga ka-adventure para malaman natin kung bakit ganon ang nangyari sa ating trigger, sa ating trigger mechanism. At nang hinayang talaga ako sa isda na yun mga ka-adventure, hindi ko man lang nagawang matira. Another blessing na sana. At nung na-load ko yan mga ka-adventure naghanap ako ng panibagong spot. Lumipat ako ng ibang spot para doon ulit mamana. Kaya lang hindi na talaga tumalsik yung ating pana. Ang tigas ng kalabitin ng ating trigger mechanism mga ka-adventure. Kaya ang ginawa ko umuwi na lang ako para maayos natin ito. At sa mga sumunod na araw pala mga ka-adventure nakapamana uli ako. Naayos ko na yan. Kaya lang wala tayong dalang camera nun. Hindi natin videohan yung ibang mga adventure natin nun. $2,000 years later. At ito, panibagong adventure na naman tayo mga ka-adventure. Kasama ko ulit dito si Kuya Joseph, si Jurassic Fishing TV, at si Pare Eric na Babera. Maaga kaming umalis dito sa tabi mga ka-adventure dahil dadaanan ko pa o kukunin ko pa yung mga gamit sa Purao doon sa isla. Babalikan ko pala mga ka-adventure yung bagong spot na nakita ko. At nakakita tayo doon ng mga Bracet Trevally at nakapana tayo doon ng 2 piraso. Kaya lang wala nga tayong video noon dahil hindi natin dinala yung ating GoPro. Welcome back mga ka-adventure. Good morning. Out yan. Yung mamana na naman. May kasama nga pala ako, mga anglers. Pero, si Kuya Joseph. Kasi Pare Eric. Jurassic Fishing TV. Jurassic Fishing TV daw. Paki-subscribe na lang po mga ka-adventure. Paka-visit ng kanyang channel. Naiwan dito sa bangka si Apot na lang. Dahil hindi niya kaya, medyo malalim ng bababaan. Kaya dito lang siya magka-casting. Ako dito lang din sa malapit mga ka-adventure magda-dive dahil ito na yung babalikan kong spot na nakunan ko na hindi ko na nabidyohan. Nakakuha ko ng 2 piraso
Brasi Tribali o yung mangol kung tawagin dito sa amin mga ka-adventure. Let's go. Abang-abang na lang po. Warm up day mga ka-adventure at na-amaze ako dahil ngayon ko lang ito nakitang luminaw dito sa area na ito kasi nung nanggaling ako dito nung mga nakaraang araw hindi ito ganito kalinaw, talagang napakalabo. Kaya ito nagbabaka sakali ako nga makapana tayo dito uli ng Brasi Tribali. At then pala sa ibaba na yan mga ka-adventure na may napansin akong Maori seabirds o kanlay, kaya lang nagtago na rin sa butas at hindi na muling lumabas. Nakailang dive na rin ako dito mga ka-adventure at wala pa rin tayong nahuhuli, wala pa rin tayong napapana. At dahan-dahan na rin palang lumalabo yung spot na ito mga ka-adventure. Bumabante ako konti mga ka-adventure at nakita ko itong corals na ito na nakahiwalay. At may napansin akong mangrove snapper sana. At nagtripo lang ako para hindi mabulabog, kaya lang pumasok din kaagad sa butas. At sa muli nating pagsisid mga ka-adventure, umabante lang ako ng konti sa spot kung saan ako nakakita ng mangrove snapper. At dito mangrove snapper uli mga ka-adventure. At ito yung ating naging unang isda sa araw na ito. At dito mga adventure may napansin ako nga Brasi Tribali na parang nagmamadali. Kaya sinundan ko lang to siya ng sinundan. At nung napansin ko nga bumagal yung kanyang paglangoy, agaran ako nga nag-dive down para ma-meet natin yung tamang distansya para makalabitan. Kaya lang nung unang kalabit ko nag-lock yung ating trigger. Ano ba yan? Abuti na lang nung pangalawang beses kong kalabitin tumalsik na rin at nagawa pa natin mapatamaan yung isda mga ka-adventure. Kaya lang hindi ko rin yan basta pinigilan yung ating tali dahil nga napansin ko parang hindi tumagos yung sima sa kabila ng kanyang katawan, kaya pinabayaan ko lang ngayon siya at binigyan lang ng line. At umahon ako para doon ko siya bigyan ng magandang laban at maghilaan kami hanggang sa siya ay mapagod at ating tuluyang masecure ang isda na ito mga ka-adventure. At nakatagos naman pala mga ka-adventure yung flapper o yung sima ng ating bala. Kaya tuluyan na natin itong na-secure mga ka-adventure.
tuluyan ng lumalabo mga ka-adventure yung spot na to. Pero tuloy lang hanggat nakikita pa yung isda. Huwag tayo mawala ng pag-asa mga ka-adventure. At dito pala nakakita ako ng sardine fish o labahita, kaya ito yung aking naging target. At ingat lang pala tayo sa paghawak ng isda na ito mga ka-adventure, dahil yung kanyang buntot may matalas yan na parte. At sobrang talas at napakatulis, kaya kung magkakamali ka dito maaari kang masugatan. At eto mga ka-adventure, mangrove snapper sana. Kaya lang hindi natin tinamaan. Sayang. Lipat kami ng ibang spot. Pala yung huli ni Apo. Mga ka-adventure, lipat na kami. Binalikan ko pala mga ka-adventure yung bahaya ng mamsa. Nagbabaka sakaling may laman na uli. Kaya lang nung pagpunta ko dito walang laman. Kaya naghanap uli kami ng panibagong spot. Mga ka-adventure, ibat naman ng kami mga panibagong spot. Pahinga muna din dito. Mawa na lang din siguro ng saang para kahit paano may uwi na pang ulaman lang yung mga kasama ko. May na pa namang panghuli nila. Hanap po namin saang. At pagtapos namin manguha ng saang mga ka-adventure lipat naman kami ng panibagong spot. At yung mga kasama ko wala pa rin masyadong huli. At ako ganun din. Napakatamlay ng dagat ngayon mga ka-adventure. Ang hirap magharap ng isda. Dito sana mga ka-adventure, mayroon na rin sana pwedeng maging target, labahita o sardine fish. Kaya lang hindi kagad tayo nagkalabit dyan. Dahil nagbabaka sakali tayong may iba tayong makita dito na mas malaki pa. Kaya nag-abang-abang pa ako ng mga ilan pang segundo. Hanggang sa tuluyan na silang makalayo mga ka-adventure at hindi na tayo nakapana pa doon o nakabawas.
At dito sa bandang kanan ko mga ka-adventure may naispatan ako nga Harlequin sweet lips. Okay na rin ito, medyo maliit lang pero goods na, pang ulam pa ito, sayang naman. Nakapana din pala ako mga ka-adventure ng isang yellow spotted rabbit fish o samaral, kaya lang hindi ko na nakuna ng video dahil nalobat na yung isang battery natin. Mga ka-adventure, nalobat yung camera natin kanina, hindi na naka-open. Tara, natagtag ko yung hapon. Yung dalawa nagka-casting pa. Si Apot dito na, pahinga na, may sira na daw yung kanyang reel. Sinundo ko na muna yung mga kasama ko mga ka-adventure dahil lilipat na naman kami ng spot at babalikan ko na rin yung bahaya ng Mamsa. Magbaka sakali ulit tayo na magkalaman na. At ito mga ka-adventure, binalikan ko na uli yung bahaya ng Mamsa. At nagbaka sakali ako na magkalaman na uli ito. At sa tuwing namamana ako mga ka-adventure at malapit lang sa area na ito o madadaanan ko ito pag pauwi, talagang binabalik-balikan ko to para matingnan kung may laman, dahil sayang din kung may laman man kahit isang piraso lang. Paldo tayo mga ka-adventure, kaya lang wala talaga. Wala laman. Mga ka-adventure, last spot sa first spot namin kanang umaga. So kadali na out Rosek Fishing TV. At first dive ko sana mga ka-adventure, may nakita sana akong Bracet Trevally o mangol, kaya lang nagmamadali naman, ayaw magpatira. At dito mga ka-adventure, may napansin ako nga paikot-ikot na Bracet Trevally o mangol. Kaya lang nung nag-dive down na ako nabulabog naman at agad na umalis. Kaya nagdiretso na ako para mag-ambush. At nagbaka sakali na rin na baka bumalik yung isda na yon. Kaya lang naghintay ako ng ilang segundo sa ilalim, kaya lang wala talaga. Kaya nagpasya na ako ito na yung last dive at para makauwi na rin dahil hapon na. Big shout out nyo po pala kay Ma'am Rosana Villahermosa ng Davao City, at siya po kasi yung laging naka-comment agad sa ating mga video na ina-upload. At sa inyo rin po pala mga ka-adventure, big shout out din po at maraming salamat din po sa inyo walang sawang suporta. At sa mga bago po pala sa aking channel, wag po kayong mahiyang mag-comment para ma-shoutout po kayo at para malaman ko rin po kung hanggang saan nakakaabot ang ating mga video na ina-upload.
Maraming salamat po in advance. Yun ang mga ka-adventure. Grabe talaga kaalat. Kaya nabisa ko. Sayang, adventure talaga. Ngunit, Balikan ko ito bukas. Isa oh. pahinga mo na. Sisi lang oh. Palto na. Padaot lang kay Pagorio. Palto na. relax Oh, pre. na. Goods lang. Goods lang. May second choice ako eh.